Sa mahigit 7,000 isla ng Pilipinas, 7,641 islands to be exact, ilan na ba ang iyong napuntahan? At sa ating biyahe ngayon, isang destinasyon pero maraming isla na ang iyong mabibisita. At ngayong araw, isang napaka-espesyal at world-famous na destination ang pupuntahan natin, Coron, Palawan. Pero bago tayo magtampisaw sa beach at mag-snorkel sa mga lagoons, alamin muna natin kung ano nga ba ang Coron at bakit ito sobrang sikat. Ang Coron ay bahagi ng Calamianes Group of Islands sa hilagang bahagi ng Palawan. At kahit madalas tawagin na Coron Island ang mismong bayan ng Coron, ito ay sakop pa rin ng Busuanga Island. Samantalang ang tinatawag nating Coron Island, yung may mga lagoons, lakes at rock formations ay nasa tapat lamang nito at pag-aari ng mga katutubong Tagbanwa, one of the oldest indigenous people sa Pilipinas. Fun fact, ang Coron ay kilala sa buong mundo hindi lang sa natural beauty nito, kundi pati rin sa mga shipwreck diving. At kung nature lover ka, adventure seeker, o gusto mo lang ng peace and quiet, Coron is paradise. Di tara na, simulan na natin ang island hopping adventure. First up, ang Green Lagoon. Ito ay isang napakatahimik na lagoon na surrounded ng towering limestone cliff at napakalinaw na tubig. Bakit ito tinawag na Green Lagoon? Kapag tinatamaan ng araw, nagiging parang emerald green ang kulay ng tubig, kaya napakaganda sa mata. Dito, perfect mag-relax, lumangoy at magkayak. Walang masyadong crowd kaya kung gusto mo ng peace and serenity, ito na yun. Para ka nasa gitna ng nature's cathedral. Next up, ang CYC Beach. Ang nag-iisang public beach dito sa Coron. Libre ang entrance kaya go na kung budget traveler ka. Mababaw ang tubig, white sand at may mga mangrove sa gilid. Pwede kang mag-snorkel dito dahil may mga coral patches kahit malapit lang sa Pampang. Tinatawag itong CYC dahil ito ay dating project ng Coron Youth Club. Sobrang chill ng spot para mag-photo ops, lalo na during sunset. Siyempre, hindi pwedeng palampasin ang Kayangan Lake. Probably the most photographed spot sa buong Coron. Pero bago ka makarating sa lake, kailangan mong mag-hike ng mga 10 to 15 minutes. Pagdating mo sa taas, makikita mo ang iconic viewpoint dito. Postcard worthy talaga. Pagbaba mo sa lake, makikita mo ang napakalinaw na tubig. It's known as the cleanest lake in the Philippines. Ang tubig dito ay brackish water. Mas lamang ang fresh water kaysa sa tubig alat. Kaya naman kakaiba ang karanasan habang lumalangoy ka. Pro tip, magdala ng snorkel para makita mo ang underwater rock formations dito. Ngayon naman, let's talk about Malcapuya Island. Isa ito sa pinakamagandang beach destinations dito sa Coron. Sobrang puti ng buhangin at sobrang pino. Parang pulbo, literal. Napakalinis din ng tubig, kaya pwedeng-pwede kang mag-swimming o mag-sunbathing lang. Ang beach line dito ay isa sa pinakamahaba sa Coron. At dahil hindi siya masyadong dinadagsahan ng mga tao, makaka-experience ka dito ng halos private island feels. Para inyong mas maramdaman ang island feels, pwede niyong tikman ang kanilang mga binibenta rito. Maruya at turon? Yes, meron. At ang fresh buko juice ang perfect nitong kapares. But if you want something cold and sweet, mayroon din silang halo-halo pang pawi ng init. Ito po ang aming danggit dito sa Malcapuya. Ang pinakaalat niya ay ang tubig dagat po. Ngayon, kapag niluto nyo, ang kailangan namin malutong. At ang suka nyo, kailangan ganito kaasim ha. Promise, masasarapan kayo nito. Danggit ng Malcapuya. Maraming salamat po. Next up, Banana Island. At hindi dahil maraming saging dito tinawag itong banana dahil banana shape ang isla kapag tiningnan mo mula sa itaas. Ito naman ay perfect spot for lunch na kung saan dito nga tayo nananghalian. Ang kagandahan talaga dito sa Coron kapag mag-island hopping ka, hindi ka titipirin sa pagkain. Like this one, sobrang dami ng pagkain. Especially kapag isang grupo kayo, you have varieties of food. You have this fish, merong kang hipon, merong this is Shanghai. And sometimes meron din pork. Meron din ngayong crab. Bihira yan. May mga cottages at may shade kaya pwedeng-pwede ka magpahinga. Pwede ka rin mag-snorkel dahil may mga coral garden sa paligid. Official name nito ay Dicalabuan Island, pero mas kilala siya bilang Banana Island. Kapag nasa mga islang gaya nito, asahan mong bubusugin kanila sa mga seafood at iba pa mga putahin na masarap lantakan. Now, let's go to Bulugdos! Inabutan tayo ng malakas na hangin and lumakas din yung alon. Kaya medyo bumagal yung biyahe natin. But I think it's really worth it. Sobrang ganda. One of the smallest island na pupuntahan dito sa Coron, Palawan.
And sobrang ganda, grabe oh. Mapapansin ang maliliit na isla na konektado ng mga buhangin na pwede mong tawirin during low tide. Isa sa mga pinaka-instagrammable na spot sa Coron. Tingnan nyo kung gaano kapino yung buhangin dito. And grabe, sobrang white. Wow. So may nakita tayo yung mga turista dito and we're gonna ask them kung ano yung reaction nila dito sa Bulugtos. Ito ay maliliit na islands na may white sandbar na minsan ay kumukonekta pa sa isang kilalang resort dito. Pwede kang maglakad sa gitna ng tubig, kaya naman sobrang ganda ng drone shots dito. Ang salitang bulog means maliit na borol dahil sa hugis ng isla, parang maliliit na hill na surrounded ng sandbar. Now for something mysterious, Barracuda Lake. Our first destination for today's tour dito sa Tour B ay ang Barracuda Lake. Ito yung isa sa mga sikat na diving spot. And of course, sikat yung Barracuda Lake sa thermocline effect nito kasi sa ibabaw umabot ng 28 degrees Celsius ang temperature. And kapag pumunta ka sa ilalim, umabot ng 38 degrees. So sikat itong spot na to for free diving and sobrang ganda kasi napapalibutan ito ng mga limestone cliff and yung kulay ng tubig, grabe, turquoise blue. Isa ito sa pinaka-unique na lake sa buong mundo. Medyo may kakaibang experience ka dito dahil habang lumalalim ka, mararamdaman mong umiinit ang tubig. This is called thermocline, a natural phenomenon where the water temperature suddenly shift at kahit Barracuda ang pangalan, bihira ka makakakita ng isda rito. Ang tawag ay galing sa isang malaking Barracuda skeleton na nakita raw dati sa ilalim. Okay, so nandito po tayo sa Barracuda Lake. Isa sa pinakasikat na scuba diving spot and of course, playground din po ng mga freediver. Actually, pag gusto mong pumunta dito sa likod, you need to hire a certified safety body from Coron. Then, pag may instructor, mas maganda po siya. Then, yung mga kailangan nyo dito, syempre, long fins. Then of course, yung mga muscle snorkel nyo na pang aura. Depende sa comfortable kayo na mas. Yung low volume, mas maliit siya, mas comfortable. Yung mga rock formation dito, underwater, then of course sa surface, napakaganda. Barracuda Lake, one of the best free diving spot. Kung naghahanap naman kayo ng isa pang mala-secret spot, Smith Beach is what you need. Maliit lang ito pero sobrang ganda ng tubig at buhangin. Napapalibutan ito ng mga nagagandang limestone rock formations. Ideal spot din ito para sa lunch during island hopping. Maswerte kami dahil na-solo namin ang lugar. May mga maliliit na cottages at sobrang peaceful. Dito mo marirealize na minsan na simple lang ang kailangan mo to achieve peace of mind. And finally, isa sa mga personal na paborito ko ay ang Twin Lagoon. Dalawang lagoon na pinaghiwalay ng limestone rock wall. Pero may daan sa ilalim kapag low tide. Oh my gosh! Pwede kang dumaan sa maliit na tunnel parang adventure sa movie. Hindi ko na ata mabilang kung ilang beses na ako nakapunta ng Coron pero every visit feels always first time. Sobrang ganda. Pagdating mo sa kabilang lagoon, mas malalim ang tubig pero sobrang linaw. Isa rin ito sa may halocline effect na kung saan naghahalo ang fresh water at salt water. Kaya naman habang lumalangoy ka, mararamdaman mo parang mainit lamig na halo ang tubig. Pagkatapos ng buong araw na adventure at island hopping, syempre kailangan mo ng magandang matutuluyan. Isa sa mga highly recommended ngayon ay ang Zuri Resort Coron. Elegant, modern design at spacious. Makakahinga ka talaga dahil sa lawak ng property na to. May infinity pool sila overlooking the bay. Perfect for couples or travelers looking for luxury and serenity. Marami rin pagpipilian sa mga pagkain mula breakfast, lunch, dinner at kahit merienda. Affordable at masarap ang mga matitikman dito. Malapit lang din ito sa pier at town proper. Sobrang relaxing ang vibes dito. Parang ayaw mo nang umalis. Kung naghahanap naman kayo ng resort na family-friendly at mas budget-friendly, check out West Town Resort Coron. Spacious ang rooms. May sarili rin silang pool. Ideal for families or barkada trips. Accessible sa mga tour pickups at kainan. Kumbaga, sulit na sulit for the price. Hindi pa dyan nagtatapos ang ating adventure dahil may isa pa tayong lugar na pupuntahan.
Mula sa mga nagagandahang isla na ating nabisita, akyatin naman natin ang isa sa mga iconic landmarks ng Coron. I think this is my third time na nakakyatin tong Mount Tapias. And kahit sabihin mo may hagdanan siya, hindi ganun kadali. And medyo mas challenging kapag hapon kaakyat kasi nga, mas mainit. Ito ang Mount Tapias, ang pangalawa sa pinakamataas sa bundok sa Coron. May taas itong 210 meters above sea level. At para marating ito, kailangan mong akyatin ang 721 steps to summit. Medyo nangangalahati na tayo. Original plan ko talaga, magpalipad na lang ng drone para hindi ko na kailangan umakyat doon. I think this is the first time na manunod ako ng sunset dito sa pinakataas. Kaya ganun din ako pursige na marating yan kahit medyo mahirap. Konti na lang. Ang malaking white cross na matatagpuan sa taas, itinayo bilang memorial para sa mga biktima ng World War II. At ngayon, isa na siya sa mga landmarks ng Coron. Andito na tayo ngayon sa summit ng Mount Tapias, which located one of the most iconic landmark ng Coron, Palawan. Siyempre, yung pangalan na Coron. And I highly suggest to visit this place during the sunset. Kailangan mo lang talaga mag-effort kasi talagang medyo may kahirapan din yung pagpunta dito. Pero sulit naman kasi makita nyo yung ibang angle at beauty or yung magical destination ng Coron, Palawan. And amazing landscapes, yung mga islands na pinupuntahan kapag mag-island hopping, makikita nyo dito. And of course, yung kabuuang town proper ng Coron, Palawan. Sa dami ng mga isla na ating napuntahan dito sa Coron, lahat ay gugustuhin mong balikan dahil may kanya-kanya itong karakter, kwento at ganda. Nature, adventure, serenity, lahat ay nasa isang lugar na. Kaya naman kung sasabihin ng iba na magsasawa ka dahil sa nasa 7,000 isla ba naman ang meron sa bansa, try to experience Coron. Gulat ko na hindi na mabilang kung ilang beses ko na itong binalikan. It feels first time every time. This is one, and that's a story.